By the way mga kayon, maraming salamat po sa inyo. Magkakaroon po tayo ng feeding program mga kabayan kung bukas sa inyong kagloban ang pagtulong sa ating kapwa mga kabataan doon sa Mindanao. Kung bukas sa inyo, ipin nyo lang yung excess placing ng mga kabayan. Kahit ano, tatanggapin ko. Yung bukas ang kaloban, pasayahin natin, mas maraming ma-invite natin mga kabataan, mas masaya. At magkaroon pa tayo ng mga masayang mga regalo. Yun lang mga kabayan. So kung hindi ka pa subscribe sa aking munting channel, pa-subscribe naman, palike at share ang ating video para mas maraming makarinig, mas maraming blessing na darating, mas maraming kabataan na masaya, mapasaya natin. By the way mga kabayan, ito ang ating mag-comment po tayo ngayong Marcoles o bukas siguro. Ini-invite daw nila ang dating Pangulo sa kilang tuwad-kum hearing. Yun na nga, kung hindi daw sisiputin, i-contempt nila ang dating Pangulo. Magpo-contempt kayo ng dating Pangulo. Tingnan mo nga, boto nyo lang sa distrito, samantala ang dating Pangulo boto ng buong Pilipinas. I-contempt ninyo, iilan lang ang percent na nakuha ng boto nyo, tapos gamitin nyo ang contempt power na binigay ng sa inyo. Yun ba? Baka before kayo magkaroon ng ganyang plano na i-contempt ninyo, baka magkagulo kung i-contempt ninyo ang Pangulo. Yun ang titingnan ninyo, tuwadkom. Hindi lahat ng tapang nakukuha sa Congress. Kailangan mayroong kaninto utak. Mayroong kaninto utak before kayo mag-sign ng contempt ng Pangulo. Kapag hindi lumipot, utak ang gamitin. Hindi tapang. Huwag mong sabihin na mas suportado ng Pilipino ang iyong investigation. Hindi yan suportado ng mga Pilipino, karamihan. Kahit magsabi pa kayo, magsurvey kayo kung ang investigation pa ninyo ay suportado ng Pilipino. Suportado lang yan ng inyong amo. Hindi suportado ng buong Pilipino. Dahil marami ng bisis hindi pa rin kayo nagagawa ng batas hanggang ngayon. Dahil hindi batas ang sinusunod nyo. Investigation, hindi legislation. Before kayo mag-cite ng contempt ng Pangulo, tingnan ninyo muna ang tapang ninyo. Baka lahat ng santos sasabihin na ninyo utak ang gamitin, hindi tapang. Balansehin mo muna, gamitin mo lahat ng calculation ang gulo kung ito ba ay tama. Yun ang titingnan ninyo. Baka magkaroon ng people power 3 kung ganyan ang mangyayari. Kaya ganyan, tuwad kung before kayo magganyan, titingnan mo na ang sitwasyon, kasi napahamak lang kayo dahil sa inyong ama. Napasubo lang kayo mga kababayan. Ito ay hindi tama. Investigation, ilang araw na, aabot ng ilang oras ang investigation, wala pa rin nagawang batas. Sana kung gagawa kayo ng batas na lahat ng politiko na korap ay bitay, yan, suportado yan ng mga Pilipino, mga kababayan, kahit sa ang gulo, talagang susuportahan yan. Wala kang makitang ganun, huwag ganyan. Kapwa politiko lang ang hindi susuporta yan mga kababayan. Yan ang totoo, di ba? Pero kung i-contempt ninyo ang dating Pangulo, go ahead, enjoy your life. Nasa inyo ang desisyon. Nasa inyo ang desisyon. Dahil kayo ang nag-imbestiga, kung sa inyong palagay ay tama, gawin niyo.
Kung sa palagay ninyo ito ay kautusan lang para lang mapabagsak ang mga Duterte, huwag nyo na ituloy. Dahil sa panahon ngayon talagang magkagulo, lalo na marami ng bagyo tumatama sa atin. Baka pati Congress tatamaan ng bagyo. Kaya bukas tutuloy ang hearing ninyo. So titingnan natin kung talagang i-cite on contempt ninyo ang dating Pangulo. Pero kung sa palagay ninyo ay madidihado kayo, huwag nyo lang na ituloy. Talagang madidihado kayo. Kaya ang inyong investigation hindi suportado ng Pilipino. Suportado lang ng inyong amo ang inyong investigation. Suportado lang ng inyong ano. Paano mo masasabi na suportado na ng isang tao, mga Pilipino? Isang ayon lahat ng resource person ninyo dating nakakulong. Paano mo masabi? Sinasabi ba niya imbestigahan ng war on drugs ang dating Pangulo? Alam mo, ang dating administrasyon napaka safe ng tao. Maglakad ka sa kalsada kahit hindi wala kang dapat alalahanin, mga kababayan, kasi yung patrol kasi yung police patrol bawat oras makikita mo nagro-roaming talaga. Pero ngayon maglagay ka ng motor sa kalsada, pagbukas wala na. Pero noon kahit isang buwan yung motor mo nandyan sa tabi ng kalsada, walang mangyayari dyan talaga. Pero ngayon tingnan mo, bukas wala na. Kasi sinasabi pa ng dating sinasabi pa ng direktor, mas mabuti daw ngayon. Ano mabuti? Ikaw ang nasa opisina, kami nandito sa field, alam namin kung ano ang nangyayari sa aming kapaligiran, kung ano ang nangyayari sa bawat paligid namin. Kaya huwag kayong magsabi na okay, mas mabuti ngayon para sa iyo dahil nakatira ka sa subdivision, dahil nakatira ka sa malaking bahay, nakatira ka na may gwardiya, nakatira ka na kasamang pulis na may pulis patrol pa sa labas naghihintay. Paano yung mga ordinaryong Pilipino lumalakad sa gabi sa eskinita nang galing sa trabaho, pinagtripan? Paano yan? Makikita mo ba ito ay isang normal sa isang eskinita? Hindi ito mo makikita. Hindi ito makikita, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. God is good all the time. God is good. Page